Ayos pala dito sa paupahan mong bahay, paring Ariel. Mukha pa rin bago. Oo naman, paring Erwin. Inaalagaan ko talaga itong mabuti. Pasensya na lang muna kayo rito sa huling kwarto. Mas maliit to kaysa sa iba dahil hindi ko talaga pauupahan to. Pero dahil ikaw ang may kailangan, pinayos ko kagad. Salamat. Hindi ko nga rin alam na ikaw ang may-ari ng paupahang ito. Nagtanong lang ako sa pamangkin ko si Gemma na dito rin umuupa kung may bakante. Hindi ko nga alam na pamangkin mo pala si Gemma. Napakabayit nun. Nailagay ko na yung mga gamit sa loob ng kwarto, Erwin. Maganda rito. Maaliwalas yung lugar. Mabuti naman at nagustuhan mo, Grace. Talagang swinerte tayo sa lugar na to. Siya nga pala, Grace. Ito si Ariel. Yung sinasabi ko sa'yo na kaibigan ko nung high school. Hi, Ariel. Salamat sa pagpapaupa mo sa amin dito. Walang anuman. Nice to meet you, Grace. Mabuti at nahuli mo ang pihikang puso ng kaibigan ko. Nga dyan ang pihikan, paring Ariel. Single ka pa rin hanggang ngayon. Single lang kunwari, paring Erwin. O paano? Mag-ayos muna kayo rito Pupuntahan ko muna si Mang Abner sa kabilang kwarto at may sasabihin daw. O siya, sige, paring Ariel. Sigurado ka bang hindi mo na ako kukuhanan ng down payment at 1 month advance na bayad? Ang negosyo ay negosyo pero minsan may exemption. Basta sa tuwing katapusan ng buwan na lang kita sisingilin sa renta. Grabe, di ka pa nga rin nagbabago. Napakabait mo pa rin. Okay dito sa paupahan ng kaibigan mo. Yung ibang mga border niya, halos wala sa umaga kaya tayo lang nandito. Kaya lang, paggabi na, nandito na lahat sila kaya maingay na sa labas. Kahit nakasara yung pinto ng kwarto natin, dinig pa rin yung mga boses nila. Hayaan mo na. Mamaya lang tulog na din ang mga yan dahil pagod sa trabaho at eskwela. Magtyaga na tayo rito dahil mura naman ang renta. Oo, at saka mabait yung kasero natin. Hindi pa niya muna tayo pinagbayad. Alam niya kasi na bukas ka palang magsisimula sa trabaho mo bilang family driver. Mabait talaga si Ariel kahit noon pa. Yun nga lang. Napakatinik sa mga babae. Walang pinapalagpas. Lahat pinapatos. Kaya nga umalis yun sa probinsya dati. May pinagtataguan kasi. Kaya siguro single pa rin siya hanggang ngayon. Umiiwas na sa mga babae kaya puro negosyo na lang inaasikaso. Ewan natin. Baka nga nagbago na. Nga pala, Chris. Si Gemma pala. Nabigyan mo ba ng ulam na niluto mo kanina? Para hindi na siya bumili ng ulam. Oo, binigyan ko siya kanina ng ulam. Hindi kasing sarap ng luto ni Nanay Nora pero pwede na rin. Halika nga muna rito, sandali. Ikaw ang namimiss ko eh. Ano ba? Ibaba na ako! Marami pang gising sa kabilang kwarto. Baka marinig nila tayo. Wala akong pakialam sa kanila, Grace. Kailangan masubukan na rin natin ang kama dito kung matibay. Kaya umanda ka na. Sige na nga. Basta huwag na tayo masyado maingay ha. Baka marinig tayo. Good morning, Tito Erwin. Tara, kape po tayo. Kape? Yan na ba almusal mo? Oo, Tito, pero kumakain din naman ako sa kantin sa school. Kumusta ang unang gabi niyo rito? Ayos naman. Buti sa'yo ako nagtanong kung may alam kang pwedeng lipatan dito sa Maynila. Swerte nga kasi kakilala mo pala si Sir Ariel. Kasi hindi talaga niya pinapaupahan yung kwarto niyo. Kwarto kasi yun ang ex niya. Mabait si Ariel. Pilyo lang talaga sa mga babae. Kulit naman itong si Buboy. Sinabi ng ayoko ng kausap eh. Sino ba yung tawag ng tawag sa'yo, Gemma? May boyfriend ka na ba? Magtapos ka muna ng pag-aaral at kawawa naman ng tatay mo nagtitiis ng lungkot at hirap sa abroad. Manliligaw ko lang yung tumatawag. Kahit 21 na ako, ekis pa rin sa boyfriend kasi graduating na ako. Alam ko yung sakripisyo ni tatay kaya nag-aaral akong mabuti. Ay, mabuti naman kung ganun. Pag nakapagtapos ka ng accountancy at naging professional ka na, makakapili ka na lalaki may sinasabi sa buhay. Amen, Tito Erwin. Kung kailan nakaalis na si Erwin, saka naman dumating ang delivery ng tubig. Ang bigat pa naman itong galon. Hindi man lang ipinasok ng delivery boy. Oo, Grace. Ako na dyan. Mabigat yan. Hindi bagay sa magandang tulad mo ang mahirapan. Ako na.
Ako na. Nako, salamat Ariel. Hindi ko alam na nandito ka pa pala. Akala ko nakaalis ka na rin. Mamaya aalis na rin ako at maniningil lang renta sa paupahan ko sa kabilang bayan. Mahilig palang magnegosyo ang pamilya niyo. Kami lang ng nanay ko. Ako ang ginagawa niyang taga-singil pero yung 2 bahay na ginawa kong paupahan, ako may-ari nun. Wow, ang galing mo naman. Kaya pala, big time ka na, Ariel. May negosyo na, may kotse pa. Ay, teka, diyan mo na lang ilagay yung galon ng tubig. Ayan, ayos na. Salamat. Kape, gusto mo ba? Nagiinit kasi ako ng tubig. Sabay na tayo magkape kung di ka pa naman naalis. Sige na nga. Patigim ako ng kape mo. Sandali lang, magtitimpla ako. Sasarapan kong timpla ng kape para sa'yo. Ayos tong girlfriend ni Erwin Labas na nga ang legs. May pasilip pa sa dibdib. Talagang mahubog ang katawan. At makinis sa muka. Mawiwili ako sa pagkakabit dito Okay na rin tong unang araw ko sa trabaho bilang family driver. Mabait ang amo ko. Nabigyan pa agad ako ng tip. Ang liit ng mundo. Kilala pala ng boss ko si paring Ariel. Halos tulog na ang mga tao rito sa boarding house. Tahimik na ang buong bahay. At may lampshade dito sa kusina kaya maliwanag naman. Hindi ko na kailangan magbukas ng ilaw. Dahan-dahan na lang ako lalakad papunta sa kwarto namin. Tapos na ba agad? Hindi ba pwedeng matulog ako dito sa kwarto mo? Hindi. Baka may makahalata sa atin. Sige na, Gemma. Bumalik ka na sa kwarto mo. Promise bukas. Ako naman ang lilipat doon at paliligayahin nili kita. Sabi mo yan ha? Tsaka yung pangako mo sa akin na cellphone ha? Oo, ako nang bahala. Sige na, lumpas ka na. Teka, si Gemma yun Galing siya sa kwarto ni Ariel? Bakit siya nandun? Anong ginawa niya sa kwarto ni Ariel sa ganitong 10 oras ng gabi? Meron yata nangyayaring hindi maganda sa bahay na to Grace, seryoso ka ba sa sinasabi mo? Paano mo nasabi na attracted ka sa landlord yun na kaibigan pa ni Erwin? Ano ka ba, Alma? Huwag ka nga maingay. Kaya ako nga sinasabi sa'yo kasi wala akong mapagsabihan Ano ba yung landlord nyo ha? Single ba yun o single lang yun pag may kaharap na ibang babae? Ewan ko, single daw siya at hindi pa kinakasal kahit kailan. Pero in fairness sa kanya, Alma, siguradong marami na siyang ipon dahil sa mga negosyo niya. Hindi katulad ni Erwin, medyo tuminulang ng konti ngayon pero I'm sure babalik din yun sa mga bisyo niya pag nakahawak na ng pera. Ay naku Grace, ganyan ka ka-harsh kay Erwin ngayong kailan nagbago na yung tao. Dati sabi ko, hiwalayan mo na dahil lasinggero. Ayaw mo naman. Ewan ko ba, akalain ko ba naman kasi na magkaka-interes ako sa ibang lalaki. At yung lalaki na sinasabi ko, mukhang may nauna ng lumalandi. Ha? Anong ibig mong sabihin? Yung pamangkin ni Erwin, si Gemma, malandi pala talaga. Yung isang gabi, nahuli ko siyang palabas sa kwarto ni Ariel at walang suot na bra. Nakita din niya ako. Pero imbis na mahiya at matakot na isumbong ko siya sa tito niya, ninitian niya ako at nilagay ang hintuturo sa mga labi niya. Nakakaloka! Ibig sabihin, tumahimik ka daw, Grace. Naku, mukhang tipo din ng kolehiyalang pamangkin ni Erwin ng madaming datong. Sino ba naman ang aayaw sa pera, Alma? Hindi ba kaya nga pinatos mo yung asawa mo dahil akala mo mayaman? Oo, akala ko nga mayaman, mayabang pala. Ay nako, kumain na nga tayo para makauwi na rin ako. Baka hinihintay na ako ni Erwin. Oh, Erwin. Sino ang hinihintay mo dito sa labas at para bang hindi ka mapakali? Tingnan mo yung mukha mo. Kahit magaling na pintor, baka hindi yan maipinta. Palabiro ka talaga, Mang Abner. Iniintay ko po si Gemma. Bakit? Kakausapin mo ba siya tungkol sa relasyon nila ni Ariel? Anong sabi niyo po, Mang Abner? Tama yung narinig mo, Erwin. Yung pamangkin mo at ang landlord natin, meron silang relasyon. Sa tanda kong ito, nananahimik lang ako pero yung tinginan at yalaw pa lang nila, alam na alam ko na. Ang ibig niyo po sabihin, talaga niyayari ni Ariel ang pamangkin ko na nag-aaral pa lang. Ang kapal naman ang mukha niya. May hilig sa babae ang mokong na yon.
Alam mo ba na marami ng boarders niyang nag-aaway dati dahil sinosyota niya na sabay-sabay? Hindi na talaga nagbago yung si Ariel. Pati pamangkin ko pinatos niya. Erwin, hindi lang ang pamangkin mo ang dapat mong bantayan dahil walang pinipiling babae si Ariel. Mang Abner, ano ibig mong sabihin? Huwag niyo idamay sa usapan natin si Grace. Matino siyang babae. Oo, matinong babae si Grace. Ang tanong, matinong lalaki ba ang kaibigan mong si Ariel? Erwin, wala naman akong ibig sabihin sa sinabi ko kaya huwag kang magalit. Sa akin lang, mas mabuti nang nag-iingat. Hindi kailangan mag-iingat. Kakausapin ko na masinsinan si Ariel para magkaliwanagan kami. Ano ba naman to? Hindi ko man lang masita si Ariel sa kagaguhan niyang ginagawa sa pamangkin ko. May balanse pa kasi ako sa kanya sa upa nitong kwarto nung nakaraang buwan. Ang mabuti pa, si Gemma na lang ang pagsasabihan ko. Tama, siya na lang muna ang kakausapin ko na masinsinan para siya na mismo ang umiwas kay Ariel. Erwin? Ano nangyayari? Bakit umiinom ka na naman? May problema ka ba? Di ba nangako ka nang iiwasan mo ng pag-iinom? Grace, ano ko ba naman? Kapapasok mo lang dito, nagsisermo ka na agad. Nakita mo ba ako umiinom na marami? 2 bote lang to, nagtatanggal na ng stress. Hoy, Erwin! Huwag mo ako nilalakasan ng boses mo! Nakakahiya sa mga katera sa katabing kwarto! Tinatanong lang kita nang gagalaiti ka na agad sa galit? Masama ba magtanong, ha? Ano naman kung malakas ang boses ko? Bakit? Nahihiya ka marinig tayo ni Ariel. Siguro nakikipagmabutihan ka na sa lalaking yun, ano? Ano, Erwin? Ang dumi ng isip mo! Narinig mo ba ang sarili mo? Hoy! Kung may nakikipagmabutihan dito kay Ariel, alam mo yung pamangkin mo lang na maharot at wala nang iba. Si Gemma ang pagsabihan mo, huwag ako! Sinasabihan din kita para tumino ka. Huwag ko lang malalaman, Grace. Huwag na lumalapit ka sa lalaking yun. Dahil kung hindi, dalawa kayong malilintikan sa akin. Aray! Erwin, ano ba? Bitawan mo nga ako! Hindi na hawak mo sa akin, nasasaktan ako! Lasing ka na, Erwin! Bitawan mo ako! Ayan, binitawan na kita. Kakainis ka! Makaalis na ka rito! Hoy, Grace! Bumalik ka rito! Di pa tayo tapos mag-uusap, ha? Bumalik ka rito! Pwisit ang buhay ito! Ah, buwisan! Ay, napaka-irresponsable talaga ng Erwin na yan. Nagsisisi na ako na hindi ko pa siya iniwan dati. Oh, Tita Grace, wala ka yata sa mood. Nag-away yata kayo ni Tita Erwin eh. Naririnig kasi hanggang sa kwarto ko. Oo, nag-away nga kami. At mabuti nga na naririnig mo pala. Eh di alam mo na rin na alam na niya kung gaano kakaharot na babae, ha? Na hindi ka pa nakaka-graduate, ayan at gabi-gabi kang kumakatok sa kwarto ng lalaki. Matagal ka na bang nakikitulog sa kwarto ni Ariel? Nakikitulog? Hindi ko alam ang mga sinasabi mo. Masama ang mambintang, Tita Grace. Ano? Bakit magkukunwari ka pang inosente? Ilang beses na kitang nakita labas-pasok sa kwarto ni Ariel. Ang bata mo pa, haliparot ka na? Sana malaman niya ng mga magulang mo nang mapauwi ka na sa probinsya. Bakit mo naman ako nakikita, Tita Grace? Siguro, balak mo ring makitulog sa kwarto ni Ariel. Inis na inis ka sa akin dahil gusto mo siya para sa sarili mo. Tama ako, di ba? Anong sinasabi mo, Gemma? Kinakasama ko ng Tito Erwin mo kaya walang katotohanan niyang sinasabi mo. Sus, wala daw. Oh, sige na, Tita Grace. Wala na akong sinabi. Basta next time, huwag ka ring mambibintang. At isa pa pala, may the best woman win. Bye! Talaga palang pasmadong bibig ng Gemma na yun, ha? Nakakainis. Sakit ng ulo ko. Dahil siguro sa nainom ko alak kagabi. Sa inis ko kay Grace na parami ako nang inom. Ay, nakakainis naman kasi. Sa 3 buwan namin dito sa boarding house, marami na kaming pinagkakagalitan ni Grace. Pare, Ay, Ariel. buti naabutan kita. Ano, may pambayad ka na ba sa upa? Pare, eto nga pala yung bayad. Pasensya ka na muna dyan, ha. Gagawan ko na lang ng paraan yung kulang. Paring Erwin naman. Ano to? 1,000? Aba pare, ginagawa mo naman yatang hulugan ng bayad sa renta.
Ang mura na nga ng upa nyo sa kwarto. Kulang na naman ngayon ng 1.5. Nung nakaraang buwan, ganyan din ang hulog mo sa akin. Mabait ako pare, pero negosyo kasi to. Alam mo naman yan. Pasensya na talaga muna pare. Pangako ibibigay ko ang kulang ngayong linggo ito. Pag naibigay na sa akin ng boss ko yung kulang na bonus. O sige pare, basta last na to ha. Sana mabayaran mo na yung mga kulang na renta sa bahay at kumpleto na sana sa susunod. Oo naman paring Ariel. O siya, salamat ha. Aalis na ako at papasok pa ako sa trabaho. At teka muna, paring Erwin. Bakit ka papasok sa trabaho mo? Nakainom ka yata. Aba, masama yan. Baka hindi lang ikaw ang mapahamak pag nag-drive ka ng lasing. Hindi ako lasing pare. Huwag mo na nga akong pakialaman. Huwag ka masyadong pasikat. Sige, diyan ka na. Problema ni paring Erwin. Ay na rin ba niya nabibigyan ng payo? Concern lang naman ako sa kanya. Bahala nga siya. Malaki na siya. Hoy Grace! Ibili mo pa ako ng isang boteng alak tapos sumama mo na rin ng pulutan. Erwin, tama ng pag-inom. Ano ka ba? Wala na tayong pera. Pambili ko na nga lang ng bigas ang nandito tapos ibibili ko pa ng alak mo? Aba, sumasagot ka pa? Bakit? Ako naman ang nag-uuwi ng pera dito kaya ibili mo na ako. Erwin, wag na! Magtipid na tayo! Siguradong hindi ka papasweldohin ng amo mo ngayon dahil pinagbakasyon ka na muna nila. Kung bakit pa kasi nagdadrive ka ng laseng? Pusit na buhay to! Puro ka na lang kontra! Puro ka na lang daldal! Ibibili mo ba ako o gusto mo na naman masaktan? May pinagmamalaki ka na ba ng ibang lalaki, ha? Halika nga rito! Halika! Ma, Erwin, bitiwan mo ako! Nasasaktan ako! Kung ano nang binibintang mo sa akin, bitiwan mo ako! Sinungaling kang babae ka! Etong sa'yo! Walang iya ka talaga, Erwin! Demonyo ka! Lalo na kapag nakainom ka, iiwanan na talaga kita! Sige! Sumama ka sa lalaki mo! Makikita mo, pupulutin kayong dalawa sa impyerno! Malandi ka talaga! Oh, Mang Abner, anong ginagawa niyo dito sa labas ng bahay? Ay nako, lumabas muna ako para magpahangin. Hindi kaya ng sikmura ko na makinig na lamang sa bangayan ng mag-asawa sa loob. Hindi rin naman ako pwedeng makialam dahil away mag-asawa yon. Naku, siguro nakainom na naman si Tito Erwin. Inaaway na naman niya kasi si Tita Grace. Oo, matyaga din niya si Grace kahit na palagi nasasaktan. Inamang tsuhin mo, may isa demonyo talaga ang ugali pag nalalasing. Napakadami nang nagrereklamo sa kanyang taga rito pero hindi pa rin nagtitino. Mabait naman ang tito ko, baka may pinagdadaanan lang. Diba, ang sabihin mo, may sira yata sa utak ang tsuhin mo. Paglasing, wala nang nakikilala. Aba, nung isang araw lang, naglakad ng hubot-hubad sa compound natin. Nung isang linggo naman, nag-amok sa labasan. May dala pang kutsilyo at kinatok pa yung pinto ng mga kapitbahay. Ganito na lang po, Mang Abner. Bukas, susubukan kong kausapin si Tito Erwin. Grace, baka maging maalat siyang niluluto mo pag napapatakan ng luha mo. Ang mga katulad mo maganda at mabait, hindi dapat pinapahiya. Kahit pambobola lang yan, sana alam niya ng kaibigan mong laseng ko. Nasaan ba si Erwin ngayon? Papagsabihan niya. Hindi ka rito, maupo ka. Ako na muna ang magtutuloy ng niluluto mo. Sigurado ka? Sige, ikaw na magluto. Salamat, Ariel. Ang bait mo talaga. Si Erwin, nandun. Walang trabaho. Tambay. Lasing. Kaya ayun, hanggang ngayon, tulog. Pag nagising yun ng walang pagkain, patay na naman ako. Gusto ko na nga siyang layasan Kausapin mo muna. Pag-usapan niyo yung problema. Hindi na. Kung makakakilala lang ako ng isang lalaki na responsable at mabait, yung matino at walang bisyo, tapos kaya pa akong buhayin, hindi ako magdadalawang isip na iwan ang inutil mong kaibigan. Kung sana may makilala lang akong iba. Sa mga sinabi mong katangian, parang ako naman yung hinahanap mo. Kung sakali ba,
Sasama ka ba sa akin, Grace? Saan mo naman ako dadalhin kung sasama ako sa'yo? Kahit saan. Dadaling kita sa lugar na magiging masaya ka at hindi ka naluluha pa. Gusto mo ba dun sa lugar na mararating mo ang langit pagkasama mo ko? Kung totoo ang sinasabi mo, Ariel, sasama ako sa'yo, makaalis lang sa impyernong to. Kung ikaw siguro makakasama ko, baka ngayon pa lang ako totoong liligaya. Ariel, ito bang paghawak ko sa'yo? Gusto mo bang ganito, ha? Nako, Grace. Alisin mo muna yung kamay mo sa gawing tiyan ko. Baka kung saan mapunta yan. Mahirap magluto ng may malikot ang mga kamay sa katawan ko. Ikaw naman, Ariel. Kunwari ka pa. I'm sure pinapakinggan mo naman kami ni Erwin sa kwarto mo kapag nagro-romansahan kami. Ngayon, hindi mo na kailangang makinig kasi pwede mo nang maranasan. Oh, sige. Sabi mo yan, Grace. Pag ikaw itong lumapit, hindi na talaga kita tatanggihan. Grace, totoo ba? Seryoso ka ba sa sinasabi mo? Oo, Alma. Totoo nga. Lumabas ako ngayon para makipag-date kay Ariel. Nangako siya sa akin na pasasayihin niya ako ngayong araw. Chance ko na to para makatakas kay Erwin. Nasa naman yung lasinggerong Erwin na yon? Paano kung hanapin ka niya at mabisto ka? Hindi niya ako hahanapin o mabibisto. Kasi ang alam ni Erwin, kasama kita at naghahanap tayo ng trabaho. Kaya nga ako nakipagkita ngayon sa'yo para alam mong sasabihin mo if ever. Okay? Sira ka talaga, Grace! Talagang isinali mo pa ako sa pagiging playgirl mo / ambisyosa. Ambisyosa na akong ambisyosa. Pero masama ba na pangarapin kong guminhawa din yung buhay ko at hindi naman problema sa pera at sa nambubugbog na partner? Baka si Ariel lang sagot sa mga dasal ko. Ay, naku, Grace, bahala ka na. Sana lang magkatotoo yung mga pangarap mo. Ay, ayun na. Nandun na si Ariel sa labas. O sige, Alma ha. Aalis na ako. Wish me luck. Bye! Landi! O sige, ingat ka! Tagay pa, parang Ariel. Tagay pa. Kung mo sabihin ayaw mo na, ang bilis mo naman sumuko. Salamat sa tagay, parang Erwin. Kaso may trabaho pa akong dapat gawin eh. Katulad ng paniningil ko sa mga kulang mong bayad sa renta. Ay, ikaw naman pare. Nagkakasiyahan tayo dito tapos bigla mo nalang ipapasok sa usapan ng tukol sa bayarin mo. Huwag ganun. Pera-pera na lang ba talaga, ha? Yun na nga pare, kaibigan mong nagninegosyo pero hindi mo naman ako mauna sa bayarin mo. Inuuna mo pa yung bisyo mo. Paano naman ako? Marami rin akong obligasyong pinansyal. Sus, paano nga gagawin ko pare? Hindi pa nga ako pinapabalik sa bahay ni boss para maging driver nila. Wala akong pera ngayon, intindihin mo naman ako. Maliban sa utang mo sa renta, paring Erwin, alam mo ba na halos lahat ng boarders dito, pati yung mga nakatira sa compound sa labas, nirereklamo ka na? Natatakot na sila sa'yo. Lalo na pag lasing ka. Gusto nilang umalis ka na rito. Anong ibig mo sabihin? Paalisin mo na ako. Sorry paring Erwin. Bukod sa hindi ka na nakakabayad ng renta mo, ayaw na rin sa'yo ng mga nakatira dito. Kung di ka alis, sila ang lilipat ng boarding house. Kaya magsimula na kayong maglipat at humanap ng malilipatan, pare. Pasensya na talaga, ha? Mga Abner! Nakita mo ba ang kasamaan ng Ariel na yun? Tinuring ko siya kaibigan pero anong ginawa niya? Pinapalayas pa rin niya ako sa maliit na kwartong pag-aari niya dahil sa hindi ako nakabayad. Anong klaseng tao siya? Erwin, may dahilan si Ariel. At sabi ko nga sa'yo, marami nang nagre-reklamo sa'yo dito sa lugar natin. Kaya nga, pakiusap ko, huwag ka nang iinom ng alak dahil nawawala ka sa katinuan pag lasing ka. Ay naku, pati ba naman ikaw, mga Abner? Masama na rin ang tingin sa akin. Sige, kung yan ang gusto niyo mangyari, alis na kami ni Grace. Akala niyo ba ikamamatay ko kung mapapaalis ako rito? Grace! Grace! Teka. Bakit nga pala hindi ko nakikita si Grace? Kanina pa umaga. At bakit wala rin dito ang mga gamit niya? Pati mga damit niya!
Wala na rin. Iniwan na ba ako ni Grace? Grace! Grace! Erwin! Ba't tumahangos ka papunta dito sa labasan? May problema ba kayo ni Grace? Mang Abner, nakita mo ba si Grace? Wala na magamit niya sa kwarto namin. Abay, kaninang umaga nung umalis siya, may dala siyang mga gamit. Ang sabi niya sa akin, mga gamit niyo raw yun. Akala ko naman talagang aalis na kayo. Kaya nga't nagtaka ko kanina nung parang ngayon mo lang nalaman ang lahat. Mang Abner, hindi nagpaalam sa akin si Grace na aalis siya. Iniwan na ako ni Grace, Mang Abner. Iniwan na niya ako. Pwisit na buhay to! Pwisa! Tito Erwin, tama na! Huwag ka nang maglasing. Matulog ka na at bukas sasamahan kita sa terminal ng bus para makauwi ka na muna sa probinsya. Walang hiya talaga yung serial na yan. Ahas ang hayop na yan. Kanina nagpunta ako sa mga amo ko para makiusap na pabalikin ako sa trabaho. Pero hindi ako pinayagan. Sinisante na ako ng tuluyan dahil naglalasing daw ako lagi at sinasaktan na kinakasama ko. Siniraan ako sa amo ko, Gemma. At sigurado ako si Ariel ang nagsabi sa amo ko dahil magkakilala sila. Walang kwenta kaibigan ng Ariel na yon. Hindi pa siya nakondekta sa ginawa niya. Pinalayas pa niya ako rito sa boarding house. At ang mas masakit, iniwan na ako ni Grace. Iniwan na niya ako. Tito Erwin, iniwan ka ni Tita Grace dahil mas pinili niya si Ariel. Dahil mas giginhawa ang buhay niya sa lalaki yun. Ano sabi mo, Gemma? Si Grace at si Ariel. Oo, Tito. Nakita ko silang naglalambingan dito sa boarding house at minsan, nakita ko rin silang magkasama sa labas. Mga walang iyang yun. Bakit ngayon mo lang sinabi sa akin yan, Gemma? Bakit ngayon lang? Hindi ako makatiming, Tito Erwin kasi lagi kang lasing. Yan din ang dahilan kaya nagawa ka nilang lokohin ng walang kahirap-hirap. Lagi kang lasing, nag-aamok o di kaya tulog maghapon. Hindi ko kasalanan na naging makati si Grace. At hindi ko kasalanan na may kaibigan akong ahas. Hayop talaga yung Ariel. Hayop ka. Pinalayas lang ako. Nagawa pa agawin ng babaeng mahal ko. Napakasama niya. Maghaharap kami. Umadasa sa akin. Nako, Ariel. Inabangan ko talaga ang pagdating mo. Ang mabuti pa, bumalik ka na sa sasakyan mo at doon ka na muna ulit matulog sa bahay ng nanay mo. Bakit po, Mang Abner? Bawal po bang umuwi sa sarili kong bahay? Ano bang problema? Nasa loob ng bahay si Erwin at hinihintay ka. Baka magkagulo pa kayong dalawa rito, Ariel. Narito pala si Erwin eh. Tama-tama, may gusto rin ako sabihin sa kanya. Di ba kami nagkakausap na maayos? Huwag kang mag-alala, Mang Abner. Walang magiging gulo. Hoy, Ariel! Ikaw ang una ng gulo at hindi ako. Napakawalang hiya mo. Ahas ka! Kanina pa nangangati ang kamo ko. Itong sa'yo! Sakit na na. Ano bang problema mo? Kasalanan ko ba lahat ng nangyari sa'yo? Oo, dahil ahas ka. Inagaw mo na nga sa akin si Grace. Siniraan mo pa ako sa mga amo ko kaya wala na akong trabaho ngayon. Gusto mo talaga akong sirain. Nawalan ka ng trabaho dahil naging pabaya ka. Pumapasok ka kasi ng laseng. At iniiwan ka ni Grace dahil ayaw niya sa tulad mong lasenggot na nanakit, Erwin. Ang mga babaeng kagaya niya, madaling sumama sa iba. Hindi dapat pinanghihinayangan. Anong sinabi mo? Anong sinabi mo? Wala ka talagang kwenta, Ariel. Akala ko kaibigan kita. Mag-usap tayo pag hindi ka nalasing, Erwin. Kayo dalawa, tama na yan. Huwag kayong mag-away. Dumadami na ang nanonood sa inyo. Mahiya naman kayo. Mag-usap kayo na maayos. Erwin, mabuti at umuwi ka rito. Pag-isipan mo munang mga nangyari sa'yo. Naiintindihan kita pero mas maaayos ang buhay mo kung titigilan mo ng pag-inom ng alak. Napakawalang iya talaga ni Ariel, Nay. Itinuri ko siya kaibigan pero siniraan niya ako sa boss ko. Inagaw pa niya sa akin si Grace.
At hindi lang yun. Winawalang yapa niya si Gemma. Erwin. Sigurado ako, Nay! Sigurado. Sinadya niya ako palayasin para masolo na niya si Grace. At para wala nang ang matang makakita sa kanila ni Gemma. Nakausap ko na ang tatay ni Gemma. Ginawa na nila ng paraan para makalipat ng ibang titirhan si Gemma. Pumayag naman si Gemma na umalis doon kahit nung una ay ayaw niya dahil maraming perang nakukuha ni Gemma kay Ariel. Nakipagrelasyon kay Ariel para sa pera. Ano ang gagawin ko, Nay? Hindi ko yata kaya mabuhay na wala si Grace. Kung gusto mong magkaayos kayo ni Grace, tumayo ka dyan at ayusin mo mga dapat ayusin. Puntahan mo si Grace at mag-usap kayo. Tama ka naman, Nay. Siya, pupuntahan ko si Grace at may ikipagbalikan ako sa kanya. Baka nalason lang ni Ariel ang isip niya. Itong bahay lang ni Alma na kaibigan ni Grace ang naisip kong pwede niyang puntahan. Sana narito si Grace at sana magkausap kami. Sandali lang! Erwin, anong ginagawa mo rito? Wala rito si Grace kung yan ang inaakala mo. Alma, parang awa mo na. Alam ko na nandyan si Grace sa bahay mo. Tulungan mo naman ako na magkausap kami. Erwin, wala akong balak na maipit sa inyo ni Grace. May anak akong natutulog sa loob at may sakit sa puso ang nanay ko. Huwag kayong mag-away dito, please. Wala namang mag-aaway, Alma. Pakiusap. Pwede ko ba makita si Grace? Gusto ko sana siya makausap kahit sandali lang. Erwin, sorry. Ayaw makipag-usap ni Grace sa'yo. Ayaw ka na niyang makita. Kaibigan ko siya. Ayaw ko sa mga nabalitaan ko na sinasaktan mo siya. Alma. Alma, please. Kailangan ko lang makita at makakausap si Grace. Hoy, Erwin! Bakit ba ang kulit mo? Sinabi na ni Alma sa'yo ayaw na nga kitang makita at makausap, kaya umalis ka na! Grace! Grace, pumalik ka na sa akin. Miss na kita. Mahal na mahal kita. Pangako, magbabago na ako. Magsisikap ako para sa atin. Ayoko na nga sa'yo, Erwin! Ayoko na sa buhay na binibigay mo sa akin! Umalis ka na! Nakita mo ba itong singsing sa daliri ko? Engagement ring to! May ibang lalaki na ako at sa lalaking yun, buhay rin na ako! Hindi katulad ng buhay impyerno ko sa'yo! Ano? Engagement ring? Sino ang lalaki nagbigay sa'yo niyan? Si Ariel ba? Napakahunas talaga na lalaki yun. Masaya na ako sa buhay ko, Erwin. Umalis ka na dahil hindi na ako babalik sa isang walang silbing katulad mo! Hindi na! Ariel, sandali lang! Anong ibig mong sabihin na pag-alis ko dito sa boarding house mo, hindi na tayo pwedeng magkita? Bakit? Kasi may iba ka ng babae? Gemma, wala akong ibang babae. At kahit ikaw, hindi naman kita babae. Alam naman nating pinagbibigyan lang kita pag gusto mong lumabas tayo, di ba? Anong hindi mo ako babae? Kaya nga nagde-date tayo, di ba? Gusto mo yung mga nangyayari sa atin. Lumalabas lang naman tayo pag may gusto kang bilhin o pag gusto mo manghiram ng pera. Naalala mo lang ako sa mga ganong pagkakataon eh. Ah, ganon. Kaya ka siguro ganyan kasi si Tita Grace naman ang kinakalantari mo. Kapal yung dalawa para lokohin ang Tito Erwin ko. Kadiri kayo! Anong kadiri? Wala naman kaming relasyon ni Grace. Alam ng Diyos na hindi ko pinatulan yung kinakasama ni Erwin. Ang totoo, ginawan ko lang ng pabor ang Tito Erwin mo. Pabor? Anong pabor? Iniwan siya ni Tita Grace dahil sa'yo. Hindi si Grace ang tipo ng babaeng siniseryoso dahil hindi siya loyal. Madali siyang pumatol sa ibang lalaki at nasisilaw siya sa pera. Anong ibig mong sabihin, Ariel? Sinabi ko kay Grace na mababa siyang uri ng babae para sa kaibigan kong si Erwin. Nagalit siya sa akin, pero nang bigyan ko siya ng pera, naging okay na siya. At ngayon, alam mo bang engaged na siya sa isang afam? Ano? Pag nakausap mo ang Tito Erwin mo, payuhan mo siya na ayusin ang buhay niya. Huwag na niyang habulin si Grace. Humanap na lang siya ng iba. Ikaw rin, Gemma, ayusin mo ang buhay mo. Pag nakagraduate ka na, magtrabaho ka na maayos at makikita mo, darating din ang tamang lalaki para sa'yo. Tito Erwin! Gemma! Kumusta ka na? Buti nakauwi ka dito sa atin. Opo, Tito. 2 araw lang. Babalik din ako sa Maynila kasi may practice kami ng graduation. Mabuti naman pala.
Malapit ka na talaga makatapos ng pag-aaral. Ano ba yung mga dala mo? Mga padala ni Mang Abner, mga tapa para raw may ulam ka. Dinala niya to sa bago kong apartment. Kahit may pagkachismoso si Mang Abner, mabait din talaga siya. Sabihin mo salamat. Pag nagkita kayo uli, ha? Ikaw ba, Tito? Kumusta ka? Sabi ni Lola may bago ka na raw trabaho, Oo. Diyan ka na, Mr. Ramos, yung negosyante. Ewan ko ba at bigla na lang tumawag sa akin at inalok ako ng trabaho. Kaya nung sinabi niya na magiging driver niya ako, sinunggaban ko na agad para di naman ako tambay. Yung tungkol ba kay Tita Grace, nabalitaan niyo na po ba? Oo. Sinabi rin sa akin ni Alma ang totoo nung kinulit ko siya. At tama nga. May karelasyon ng iba si Grace. Hindi si Ariel kundi isang Amerikano. Nagpakasal na sila at nakaalis na rin ang bansa. Masakit man para sa akin pero kasalanan ko. Kasi hindi ko siya inalagaan mabuti. Erwin, halika rito. Tignan mo kung ano tong dinalang groceries ng amo mong babae. Ang dami naman yan, Nay. Mga gamit sa bahay. Si Mrs. Ramos ba nagdala? Bakit daw po? Sabi niya, pasasalamat daw niya yan dahil hindi mo iniwan si Mr. Ramos kaninang madaling araw. Kahit pinalalayas ka na ng matanda, nanatili kang responsable at iniuwi mo ang asawa niya ng ligtas kahit lasing na lasing. Mapagkakatiwalaan ka raw pala talaga, tulad ng sabi ni Ariel na kaibigan din ng pamilya nila. Ano, Nay? Si Ariel? Kilala rin ng mga bago kong amo ang hayop na yon. Makasiraan na naman niya ako sa trabaho ko ngayon. Hindi totoo yan, anak. Katunayan nga, si Ariel pa lang nagbigay ng contact number mo at siya rin ang nagrekomenda sa'yo. Bakit naman niya gagawin yon? Matapos niya ako siraan ay balak niyang bumawi. Ano yun? Hayaan mo na ang nakaraan, Erwin. Kung ang kaibigan mong si Ariel ang gumagawa ng paraan para makapagsimula kayong muli, bakit naman hindi? Ewan ko ba, Nay? Sa dami ng ginawa niya masama sa akin dati, hindi ko na talaga alam kung mapapatawad ko pa siya. Hindi ko na talaga alam. Nakakapagod magmaneho na malayo. Kaso ako lang pinagkakatiwalaan driver ng Mr. Ramos, kaya sige lang. Trabaho lang ng trabaho. At ngayon tapos na ang trabaho. Makakapagpahinga na rin ako. 2 araw din ako hindi nakauwi. Ay, nako, ikaw talagang bata ka. Bulero ka pa rin gaya ng dati. Mana lang po kay Erwin. Mas bolero po yun kaysa sa akin. Teka, may bisita yata si nanay, ha? Sino bang kausap niya? Tao po, Nay! Nandito na po ako! Ay, Erwin, mambutit, nandito ka na. Opo, Nay! Aba, may bisita ka yata. Teka, Ariel! Anong ginagawa mo rito? Hindi ka pwede dito! Lumayas ka rito! Ano ba hinihintay mo? Lumayas ka rito, Ariel! Paring Erwin, sandali. Huminaon ka muna. Hindi naman ako pumunta rito para makipag-away. Paano ko hihinahon? Nandito kang balasubas ka! Lumayas ka! Bahay namin to, kaya ako naman ang magpapalaya sa'yo. Erwin, makinig ka muna kay Ariel. Nandito siya para magkaayos kayo. Kalimutan mo na mga nangyari noon. Halos taon na rin naman ang nakalipas mula nang mangyari yon. Tama si Nanay Nora, pare. Nandito ako para humingi ng tawad sa'yo sa lahat na nagawa ko. At para sabihin na rin na babawi ako. Pasensya ka na, pare. Ay, ewan ko. Sige. Ay, makikinig ako. Siguraduhin mo lang na tugma, totoo, at tama ang mga sasabihin mo dahil kung hindi, kakalimutan ko na talaga na may pinagsamahan tayo noon. Oo, pare. At gusto ko rin naman marinig ang mga sasabihin mo. Hindi tayo nagkaroon ng pagkakataong makapag-usap na maayos dati. Salamat naman at pwede na nating linawin ang lahat. Iiwan ko muna kayo magkaibigan dyan. Pag-usapan nyo ng problema. At alam kong mamaya lang ay magkakasundo na kayong muli. Lagi nyong isipin ang pinagsamahan nyo. Huwag nyong hayaang masira lang kayo ng problemang hindi nyo namang pinag-usapang mabuti. Salamat po, Aling Nora. Sige ho, Nay.
Ako na ang bahala rito. Mga kapatid, ito po ang inyong kapatid na si Lord De Vera. Nagsasabing, sana dito na tayo sa totoo. Dito na tayo sa True FM. At sana po'y mag-subscribe kayo at mag-follow sa mga social media accounts po ng @True Network PH. Sa Facebook, Instagram, sa X, sa YouTube, sa TikTok, at sa mga podcasts. Sana po, dito na tayo sa totoo, mga katrupa.